Panginoon natin ang Panginoon. God is good. All the time. All the time. God is good. Amen. Yung tissue natin dito. Hallelujah. So, ako na naman po ang gagamitin ng Panginoon. So, siguro naman lahat kayo kilala na ako. Hindi lang ako magpapakilala. Wala naman tayong bago eh. Okay. Ang topic pa rin po natin ay ang monthly topic natin. Ano po yung monthly topic natin? The life, death, and resurrection of Jesus. Okay. Yung pagkamatay, yung huling pagkabuhay ng ating Panginoon. So, mga kapatid, kayo po ba ay naniniwala na ang lahat po ng parusang tinanggap ng ating Panginoon, yung pagbuhat po niya ng krus, no? Yung kung papanood niyo yung The Passion of Christ, no? Talagang tutuluan mo ka dito. No? Yung binuhat niya, nung umpisa siyang hulihin, nandun na yung parusa sa kanya, yung palo, yung pagbuhat po ng krus, no? Yung ipinako siya sa krus, no? Tapos yung mga sugat niya sa likod, dami niyang latay. Kung mapapanood niyo po yung The Passion of Christ, talagang iyak po ako noon nung napanood ko yun, no? At nung ako yung umating din, sino po yung mga nakarating na dito na encounter of God? Ayan sila engineer, bago lang po sa sila si Alvin. So nung umating po ako ng encounter of God, doon tumulong nag-reflect sa akin yung The Passion of Christ, no? Naranasan ko kung paano siya pinahirapan, no? So doon sa mga palo sa krus na binuhat niya, sa dugo na umagos, yung sugat niya sa tagiliran, mga kapatid. Naniniwala po ba kayo na ang lahat ng iyon ay upang bigyan tayo ng maluwalhating pag-asa? Amen po? Naniniwala po ba kayo na ang lahat ng ginawa ng ating Panginoon dahil sa ating mga kasalanan, binigyan po tayo ng maluwalhating pag-asa? Amen? Yan po yung ating title ng ating mensahe, no? So bago po ako start, samahan po ako muli sa panalangin. Hallelujah. Muli, Panginoon, maraming salamat sa oras na ito. Maraming salamat, Panginoon, sa araw. Yung pagising namin sa umaga, yung pagising ko sa umaga, Panginoon, maraming salamat po sa blessing mo na kung saan humihinga po ako, wala po akong karamdaman, lakas po ng aking katawan, Panginoon. At ganoon din ang aking buong pamilya, walang karamdaman. Salamat po sa mga pagpapala nito, Panginoon. Salamat po sa mga blessing mo. Lord, narito po ako muli, Panginoon, nagpapalinis sa iyo, Panginoon. Makasalanan po ako, salang po akong basahan sa iyong harapan, Panginoon. Marumi po ako, Panginoon. Linisin mo ako, Panginoon. Patawarin mo ako, Panginoon. Ako bitao lamang, Panginoon, na nagkakasala din habang nandito kami sa sanlibutan, Panginoon. Mga tao lang din kami nagkakasala habang nandito lang kami. Hanggang habang nandito kami nakahalo sa sanlibutan. Kaya hinihingi po namin ang aming mga kapatawaran sa mga gawa namin sa isip, sa salita, yung mga bagay na hindi kalugod-lugod na nagawa namin, Panginoon. Hinihingi ko po sa iyo, Panginoon, kapatawaran nito. Hallelujah. Patawad, Panginoon. Hallelujah. Hindi, Panginoon, maraming salamat po. Ako naman ang iyong gagamitin, Panginoon. Itago mo lang po sa iyong likuran. Liwanag ng iyong banal na Espiritu ang makita. Pag-ibig mo ang makita, Panginoon, sa bawat isa sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu. Hallelujah. Wala po ako sapat na kakayanan. Wala po ako sapat na pinag-aralan, Panginoon.
Maaaring may mga pagkakamali ako sa mga salita, sa grammar, o sa lahat ng mga mababanggit kong salita, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang magpaunawa sa kanila, Panginoon. Ipaunawa mo sa kanila, Panginoon, ng lubos kung paano mo namin makakamit ang maluwalhating pag-asa, the glorious hope. Maraming salamat po sa pangalan ng Ama at ng Anak at Iisa ng Banal na Espiritu. Amen. Okay. So, yan po yung title natin, no? The Glorious Glorious. Hope. Yan. Ang maluwalhating pag-asa. Yan. Sabi po dito, mga kapatid, no? Sabi dito, ang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesucristo ay ang pangunahing salaysay ng mga Kristiyano mismo na nakatuon sa kanyang ministeryo. Sakripisyong pagpapako sa krus at muling pagkabuhay sa ikatlong araw upang magbayad sala para sa ating mga kasalanan. Ito ang tinatawag na pagtubos sa ating mga kasalanan ng ating Panginoong Jesucristo. At dito rin po, dahil dito sa pagtanggap natin sa Panginoong Hesus, sa pagtanggap natin na siya ang Diyos na nakapagligtas, mga kapatid, dito natin makakamit ang tunay na maluwalhating pag-asa. Amen? Amen. Yan. Sabi po dito sa ating layunin, basahin po muna po natin yung scripture, no? Scripture natin. Yan. Yan ang ating, meron po tayong kalapakan po natin si Sister Abby. Ba? Siya po ang ating bago na slide operator. Siya po yung ating Technical. technical Department. Technical Department. Technical Engineering. technical engineering director. Praise So, God. pagpurihin po natin ang Panginoon, no? Lahat po tayo mga kapatid may amen. Amen? Lahat po tayo gagamitin ng Panginoon. Amen po? Amen. Palakpan po natin si Sister Abby. So, hallelujah. Sabi dito mga kapatid, no? Sa ating, ayan, yung ating scripture. Ano sabi niya? Sinabi sa kanya ni Jesus. Ano sabi? Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ayan. Bakit po ba binanggit ni Jesus ito? Bakit po niya sinabi ito? Kanino niya sinabi yan? Kanino? Sino yung nagbabasa ng Bible? Kanino niya sinabi? Kay Tomas. Diba? Kasi si Tomas yung nagtanong. No? So ngayon, dito naman po sa layunin, no? Layunin ng mensahe. Ang sabi po ng layunin ng ating mensahe, John 3:16. Ayan. Hindi ba? Slide. John 3:16. Ayan. Anong sabi po niya sa John 3:16? Sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay huwag magpahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. At ano po itong buhay na walang hanggan? Ito po ang maluwalhating pag-asa sa ating buhay. Amen? Amen. Amen po? Sabi po ng layunin, dapat po natin maunawaan na ang pagparinto ng ating Panginoong Hesus ay bilang Panginoong Hesus na bilang nagkatawang tao ay nagpapakita ng pag-ibig ng Diyos at isang perpektong halimbawa ng pagsunod upang makamit natin ang maluwalhating
pag-asa. Amen po? Ulitin ko mga kapatid. Dapat natin maunawaan na ang pagparito ng Panginoong Hesus bilang nagkatawang tao ay nagpapakita ng pag-ibig ng Diyos at isang perpektong halimbawa ng pagsunod upang makamit natin ang maluwalhating pag-asa. At ang verse na ginamit ko po dyan ay ang John 3:16. Bakit po yun ang ginamit ko? Kasi sabi po dyan, ulitin ko, sapagkat kaya na lamang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Mahal po kasi tayo ng Diyos. Amen? Makasalanan kasi tayo eh. Amen. Dahil makasalanan tayo, ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak. Amen? Upang ang sino man. So walang tinatangi. No? Walang tinatangi. Walang maitim ka man, mabuti, tango ang ilong mo, o matangos. Ha? Aray ko. May buhok ka man o wala. No? Tatay. Walang tinatangi mga kapatid. Ang sabi diyan, upang ang sino man. Amen? Ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So malinaw po, na dito sa verse na ito, makakamit na natin ang maluwalhating pag-asa. Amen po? Palakpakan natin ang Panginoon. So, sa introduction tayo. Ito po yung ating introduction, no? Ang ginamit ko pong verse sa introduction natin, ang title po niyan, The Hope, the Word, One. Ang gusto ng sanlibutan sa Tagalog, ano sa Tagalog? Ha? Ang pag-asang nais ng sanlibutan. Yan. Ano ba itong mga pag-asang nais ng sanlibutan? Mga kapatid, ano ba ito? Ang maraming nais ang sanlibutan, maraming nais ang mga tao, no? Lalo na sa panahon ngayon ng krisis, di ba? Lalo na sa panahon ngayon, tumataas ang mga bilihin, nagkakaroon ng mga hindi pagkakaunawaan ng bawat bansa, no? Pero marami pa rin taong nagnanais ng mga makasanlibutang bagay. Ano po ba ito? Mga makasanlibutang bagay. Sabi dito, maraming tao ang nagnanais ng pag-asa sa buhay. Amen? Sabi dyan sa ating introduction. Maraming tao ang nagnanais ng pag-asa sa buhay. Kadalasan, ito ang mga taong hindi kayang makuntinto. Ha? Ito daw yung mga taong hindi makuntinto. Ano po ba yung makuntinto? Ano po ba? Ano po ba yung makontento? Yung parang hindi sila satisfied sa buhay nila, no? Ganun ba yun? Parang hindi sila, parang example ng hindi makontento, pag tumanggap ng malaking sahod, gusto mas malaki pa. Ngayon, pag binigay sa kanila, gusto mas malaki pa rin. Katulad din niya nung binigyan ng 1 milyon, no? Parang mga politiko to binigyan ng 1 milyon. So, nais pa nila na mas dumagdag kung maging 2 milyon. Di ba? At kung naging 2 milyon niya, gusto pa niyang maging 3 milyon. Hanggang sa tumaas hanggang sa napuno na yung maleta. Di ba? Ganyan, mga kapatid, ang nais ng tao sa sanlibutan. Yan. Ano ba? Katanyagan. Di ba? Maraming mga tao nagnanais ng katanyagan. Amen? Maraming ginagamit na sa church. Di ba? Maraming magaling sa instrument. Magaling mawit. No? Magaling magpiano. No? Pero dahil sa gusto nila ng katanyagan, tumutugtog sila sa labas. Amen?
sa mga makamundong banda, no? Kung ano-ano mga inaawit nila na hindi maka-Diyos. So bakit ginagawa nila yon? Dahil gusto nila na katanyagan. Amen? Yan ang mga nais o gustong gawin ng makasanglibutang mga tao. Amen? Yan ang ating title ko, The Hope, the World, One. Okay. Ang pag-asang nais ng sanglibutan. Yan yung mga pag-asang nais ng sanglibutan. Ano ba? Kayamanan. Diba? Ito yung kayamanan, yung kung nakikita niyo doon sa parable ng Jesus Christ natin sa Matthew, no? Sa Mateo, yung sa Lucas ba yan? Sa Lucas. Sa aklat ng Lucas, yung matandang mayaman na nag-imbak ang kanyang mga ani doon sa kamalig, no? Dahil gusto niyang yumaman, inimbak niya ng inimbak yung kanyang mga ani doon sa kamalig. At nung marami na, sinabi niya, yan, marami na akong pagkain, marami na akong stock, marami na akong kayamanan. Ako'y magsasaya. No? Ako'y magpapakasaya. Pero ano sinabi ng Panginoon doon sa parabol? Hangal, sa araw din ito, kukunin ko ang iyong buhay. So, nasaan ang kayamanan? Saan napunta ang kayamanan? No? So, ito yung mga nais ng tao. Ng sanglibutan. Ano ba? Ang paghahangad ng mas higit at kayamanan. Ayan. Paghahangad ng mas higit. So, dito, marami po dito ang sumasablay ng mga Kristiyano. Bakit po? Kapag mababaw ka sa pananampalataya, mababaw ka sa pagkakilala sa Panginoon, marami po ang nagnanais na mas higit. Amen? Bakit ko po nasabi yan? Kasi po, ganda naman yung cellphone ni kapatid. iPhone. Cellphone ko. Palitan ko ito, bibilang ng iPhone. So naghangad ng mas higit. No? Wala namang masama, mga kapatid, kung gagawin natin yun. Kung kaya naman talaga. Pero kung ipapangutang natin, ay mali po yun. Hindi po biblikan yun. Amen po? Bakit po? Kasi pinaparusahan natin ang ating sarili. No? Kung tayo maghangad ng mas malaki, kung hindi naman natin kaya. Amen? Amen po? Tingnan niyo po, nung time na nasa Pilipinas pa po ako mga kapatid. Noong ako ang trabaho ko sa Pilipinas, construction po. Construction. At alam, ito si engineer, no? Alam niyo naman ang trabaho sa construction, no? Pagdating ng Sabado, sasahod po yan. No? Sasahod. Pag ako nakabili noon ng isang sakong bigas at naiuwi ko sa bahay ko, masayang-masaya na po ako. Sobrang saya ko na, parang feeling ko, napakagaan ng pakiramdam ko. No? Pag ako napapadaan sa mga supermarket, lalo na sa SM, may nakikita akong magandang sapatos. Nakikita ko magandang sapatos. Pero dahil alam ko naman na hindi ko kayang bilihin yun, pinalagpasan ko lang. Pero nasa isip ko, time will come. Ibibigay ni Lord yan. Amen. Yun ang nasa isip ko. Ilalagpasan ko rin. Ito lang siya. At ito po mga kapatid, kung ako'y nakarating dito, ang dami kong sapatos. Is good. Ang dami kong magagandang sapatos. At nakapagpamigay pa ako ng mga sapatos. So mga kapatid, sinasabi ko sa inyo na ang paghahangad ng masikip ay makasisira sa atin. Amen po? Amen. Makasisira po yan sa atin. Kaya kung kaya po naman talaga natin bilhin at may sapat naman po tayong pambili, bilihin po natin. Pero kung dadaanin natin sa utang at maipiktuhan ang budget ng iyong pamilya o maging budget mo, ay huwag na po natin gawin. Amen po?
hindi po makakatulong. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kung totoo po yan, marami po kasi talaga ang mga tao na nagnanais ng masigit. No? Nangungutang ng paluwaga, nangungutang ng 5-6. No? 5-6? Ano ba yung 5-6? Meron dito. Meron dito. Nung araw, meron dito. Napasama ako niya nung araw. Nung nag-ipit ako mga kapatid, nung bago pa lang ako dito, napasama ako sa ganyan. 5-6. Ang nangyayari, yung tubo lang na nababayaran ko hanggang sa nabaon ako sa utang. Tuloy ng Panginoon, nung naging Kristiyano ako, doon ko na unawaan lahat. Amen? So, kasi ibibigay naman ng Panginoon yan eh. Bibigay ng Panginoon sa atin yan, yung mga nais natin. Basta magpatuloy lang tayo sa Panginoon. Bibigay ng Panginoon sa atin yan. Ganun po. Ako, anytime, pwede akong mag-loan sa company namin. Walang tubo, walang porsyento, walang hindi katulad ng 5-6. So, yun ang blessing na pinagtagob ng Panginoon. Diba? So, ganyan yan mga kapatid. Magpatuloy lang tayo sa Panginoon, hindi natin kailangan mangutang ng 5-6. Amen? Hindi natin kailangan ng mas higit. Yan. Stabi. Apat na. So malinaw mga kapatid, yan po yung nais ng sanlibutan. Yan. Ano pa? Ano pa ang nais ng sanlibutan? Marami. Ha? Ano pa? May magandang asawa, masipag, mabait. Diba? Masipag, mabait. Tapos nakarating dito sa Saudi, yung kanyang asawang lalaki, ano nangyari? Ay. Anong nangyari? Ha? Mga kapatid? Kaya mag-ingat po tayo. Kailang mga Kristiyano, purihin ang Panginoon dahil nakilala natin ang Panginoon. Bakit po? Kasi po, ang Biblia, wala pong itinuturo masama. Lahat ay mabuti. Amen? Majority po mga kapatid, nung ako ay dumating dito sa Saudi, no? 2002. No? Noong 2002, nung dumating po ako sa Iceland, 52 po kami magkakasama. 52. So napakarami namin. 52. Doon po sa 52 na yon, dalawa na lang po kami natitira ngayon. Sa 52. So yung 50, wala na lahat. At doon po sa 50 na yon na sa 52 po na yon, may kanya-kanyang kwento. No? Ano po yung mga kwento doon? Na pwede kong i-share sa inyo. Na hinagad nila yung makasanlibutan. Ano po? Meron po dito, meron po kami mga kasama, majority, mas marami. Nag-Muslim sila. Bakit po? Anong purpose? Para magkaroon sila ng asawa dito. At alam niyo naman po, ang Muslim, hanggang 4 yan, pwede mag-asawa. Diba? So, anong nangyari? Ganun. Marami po kami mga kasama na ganun ang kanilang ginawa. Pinabayaan nila yung kanilang pamilya sa Pilipinas, nag-Muslim sila, at nag-asawa sila dito. So, yan ang nais, yan ang gusto ng mga kasanlibutan. Diba? Kunin ang Panginoon, doon sa 52 na yon mga kapatid, dalawa na lang kaming natitira at hanggang ngayon, nandito ako, ginagamit ng Panginoon. At yun naman kung isa, nakasama ko, andun, nag-Muslim na rin po. Muslim na rin siya, malaki na yung anak nila, yung kanyang asawa Muslim. So, nagulo yung kanyang pamilya. So, mga kapatid, ito yung nais ng sanlibutan. Ano pa? Ano pa yung mga nais ng sanlibutan? Marami na kapatid, di ba? Pero, tandaan po natin, kapag ninais natin na makilala at niyakap natin ang Panginoon at tayo nagkaroon ng relasyon sa Diyos, mga kapatid, makakamit ninyo ang dalawa nating pag-asa. Purihin po ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. So, sa main division na tayo. Ayan, main topic. Ang main topic po natin, the importance of the heaven promise by God. Ayan. No? Ano po ba ito? The importance
of the heaven promised by God. Ang kahalagahan ng makalangitang ipinangako ng Diyos. Yan, ang Tagalog mo. Ang kahalagahan ng kalangitang ipinangako ng Diyos. Yan. Ang mababasa po natin yan sa 1 John chapter 14 verse 1. Yan. Ito po mga kapatid, itong kwento na ito mga kapatid, nung ang Panginoong Hesus ay persecute na siya, nung siya ay huhulihin na, no? Para matupad yung pagtubos nila sa atin, o pagtubos ng Panginoon sa atin, nung siya ay huhulihin na mga kapatid. Doon sa chapter 13, nung binasa ko po yung buong chapter na yun, doon po siya na maalam ang Panginoong Hesus. No? Doon naganap yung inugasan niya yung mga paa ng kanyang mga disipulo. No? At doon siya nagpaalam na sinabi niya na ako'y aalis. Sabi niya, aalis ako. At hindi kayo po pwedeng sumama. Ngayon nag-react. Sino yung nag-react? Sino yung nagbabasa ng Bible? Sino yung nag-react doon? Peter. Si Peter. Amen. Pagpapalakpan pa natin si Nakachamba lang. So si Peter nag-react, Panginoon, kahit tagal nyo na akong kasama, kahit tagal ko na kayong kasama, buong buhay ko, binigay ko sa inyo eh. Bakit hindi kami makakasama doon? Sabi ni Peter. Sabi ni Peter. Sabi ng Panginoon, buong buhay mo, binigay mo sa akin. Sabi niya, katotohanan sinasabi ko sa iyo, sabi ni Jesus Christ. Pag sikat ng araw, makatatlong bisis mo ako ikakailan. So, doon mga kapatid, sa pagpapaalam na yung ating Panginoon, nagpanik ang kanyang mga alagad. Yan. Kaya sabi dito sa chapter 14, verse 1 hanggang 3, sabi po dyan, huwag na kayong mabalisa. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Yan. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kapag ipinaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan, babalik ako at isasama kayo upang kayo ay makapiling ko. Amen? Amen. So bakit po binanggit ito ng Panginoon? Bakit po? Kasi po, ito po yung promise niya sa kanyang mga alagad at sa lahat ng taong mananampalataya. Amen? Kaya niya binanggit ito. Kasi po, doon maraming tahanan. No? Maraming tahanan doon. Amen? Paghahanda tayo ng Panginoon, maraming silid. At higit sa lahat, ang Diyos ay palagi natin kasama. Amen mga kapatid? Amen. Kaya mga kapatid, dito sa mundo, lalo na ngayon, kurap ng mundo ito. Nakita nyo naman kung gaano ang nangyayari, di ba? Maraming nangyayari, maraming digmangan, patayan, di ba? Magulo na itong mundo ito. Kaya mga kapatid, mas mabuti ang tayo ay maglingkod sa Diyos at sumampalataya sa Kanya ng todo at pagtibayin natin ang ating relasyon sa Kanya. Dahil ang ipinangako ng Diyos ay makakamit natin. Ang magwalating buhay, ang magandang tahanan doon sa langit. Amen po? Amen. Kung na tayo maghangad ng mga kayamanan pa, hindi masamang maghangad, pero priority natin ang Panginoon. No? Ako po, mga kapatid, priority ko na talaga yung Panginoon. Sabi nga ng kapatid ko sa Pilipinas, sabi nila, matanda ka na, ilang taong ka na dyan sa Saudi, magpahinga ka na. Sabi sa akin, no? Kahit yung mga anak ko. Sabi ko, may mission pa ako dito. Sabi ko, may mission ako dito na dapat ko tapusin. Ano ba mission mo dyan? Sabi
Sabi ko, alam niyo naman na ang natitira kong buhay para sa Panginoon na. Sabi ko sa kanila. So, ay magtira ka naman lang para sa iyo. Hindi ganun. Mga kapatid, katulad nga ng sinabi ko sa inyo, kapag ibinigay nyo ng buong buo ang inyong puso, no? Naglingkod kayo sa Panginoon hanggang wakas. Sabi nga ng ating Pastor Edwin, nabubuhay kung siya ay kasama pa natin, no? Amen. Maglingkod kayo hanggang wakas, no? Huwag kayong titigil, no? Kapag ginawa po natin yung mga kapatid, maluwalhating pag-asa sa buhay ang ating mga kapatid. Amen? Magkakaroon tayo ng bahay na maganda din sa langit. At ako naniniwala, may kwarto na doon si Pastor Edwin. Amen? Amen. Panapahan natin ang Panginoon. So, mga kapatid, ano ba? Maraming tahanan, no? Ang kailangan lang natin ay sumampalataya. Sabi po dito, ang pagkamatay ng ating Panginoong bilang tao ay pagkabuhay ng sabi dito, ang pagkamatay ng ating Panginoon bilang tao at pagkabuhay niyang muli at pag-alis niya ay papunta sa langit ay para sa kanyang mga tagasunod at mga mananampalataya. Amen? Mananampalataya. Yan. Para daw po sa kanyang mga tagasunod at mananampalataya. Amen? Bakit po nasabi ko ito? Kasi sabi po ng John 3:18, ang sumasampalataya sa kanya ay ang sumasampalataya sa kanya ay hindi nahahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay pinatulan na sapagkat hindi siya sumasampalataya sa buntong ng anak ng Diyos. So kailangan po natin ang pananampalataya. Amen? Amen. John 3:18, ano pong sabi doon sa John 3:18? Ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Amen? Ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakasumpong ng buhay, kundi puot ng Diyos ang sumasa kanya. Amen? Amen mga kapatid? Amen. So, ang kailangan lang po talaga natin mga kapatid ay ang pananampalataya. Amen? Sa ating Panginoon. Amen po? Amen. At patungkol naman po sa buhay na binanggit, mamaya po dadaanan natin yun. So, ang kailangan po natin para makamit natin ang buhay ay sumampalataya tayo sa anak ng Diyos. Sabi sa John 3:18. So, tapos na po tayo sa point 1. Sa point number 2 naman po tayo. Life, the truth. Yan, life, the truth. Okay. Life and truth. Ayan. Ang buhay at katotohanan. Ano ba itong buhay at katotohanan? Ayan. Bakit ito ang ginamit ko dito sa point 2 natin? Life and truth. Ano ba itong buhay at katotohanan? Sabi po dito sa verse, no? Okay, sabi dito, okay ba yung salin? Dito sa aking salin, no? Sabi dito, basahin muna natin to. Alam ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Basahin po natin sabay-sabay para makapagano. Sinabi sa kanya nito. Sabay-sabay po para lahat tayo. Okay. 1, 2, 3. Alamin niyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Amen. Amen. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating Sabay-sabay magbasa.
sa pupuntahan ko o sa paruroonan ko kung hindi sa pamamagitan ko. Amen? Amen. Sabi dito mga kapatid, sa kwentong ito ng pagpapaalam ng Panginoong Hesus, si Tomas ay nagtanong sa kanya. Sino si Tomas mga kapatid? Siya po ay isang disipulo ng Panginoong Hesus at 3 taon na siyang nakasama ng Panginoong Hesus. Si Tomas po pala ay 3 taon nang kasama ni Jesus Christ. No? 3 taon mga kapatid. Pero bakit nagtanong si Tomas? Yan, ang tanong natin yan. Yan yung point natin. 3 taon na si Tomas nakasama ni Jesus Christ. Bakit nagtanong pa siya? Yan. Bakit po? Yan. Minsan mga kapatid, sa buhay natin, matagal na tayo mga Kristiyano. Amen? Matagal na tayo naglilingkod sa Diyos. Minsan, may mga katanungan pa rin tayo. No? Bakit nagtatanong pa rin tayo? No? So, ibig sabihin, malinaw na ito si Tomas, may kulang. No? May kulang sa kanya. Kaya siya nagtanong. At ano sinabi ng Panginoong Hesus? Sabi niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa mga kundi sa pamamagitan ko. Ayan, sumagot si Jesus. Ayan. So may kulang, no? Minsan sa buhay natin mga kapatid, matagal na tayong Kristiyano, matagal na tayong mananampalataya, matagal na tayong naglilingkod, suriin natin ang sarili natin. Ano ang kulang? Ayan. Anong kulang? Bakit may mga tanong tayo? Bakit may mga pagdududa? Kasi po, kaya nagtanong ito, may pagdududa, di ba? Naniniwala po ba kayo doon? Anong kulang? Anong kulang sa atin? Mga kapatid. So, pinupoint dito mga kapatid na kailangan suriin natin ang sarili natin. Suriin natin ang paglilingkod natin sa Panginoon. Kung ano pa ba ang kulang. Amen? Kalapakan po natin ang Panginoon. Sabi dito mga kapatid, bakit ba sinabi ng Panginoon? Ayan. Bakit po sinabi ng Panginoon? Ano po ang ibig sabihin ng Panginoong Hesus na siya ang daan at katotohanan? Ayan. Ano ang ibig sabihin ng Panginoon Hesus na siya ang buhay? Ano ang ibig sabihin ng Panginoong Hesus na sino man ay hindi makakaparoon sa ama kundi sa pamamagitan ko? At upang maunawaan natin lahat ito, dapat natin maunawaan kung ano ang kamatayan. Amen? Ano po ba yung kamatayan? Kasi sinabi ng Panginoon, ako ang buhay. So, ibig sabihin, ay kamatayan. So, anong kamatayan? No? Ano po ba? Ang kamatayan po may 3 uri ng kamatayan. No? So, sa mga nag-aaral ng Bible o nagtuturo ng Bible study, basic na lang po ito sa kanila. So, ang unang kamatayan ay ang pagkahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan at pagkahiwalay ng Espiritu sa Diyos sa atin. Yun po yung unang kamatayan. Bakit po nangyari yun? Naghiwalay yung Diyos at ang Espiritu ng Diyos sa atin. Bakit po? Dahil po sa kasalanan. Romans 3:10. Ano po yung Romans 3:10? Walang matuwid, wala kahit isa. No? Sa Romans 3:23, ang lahat ay nagkasala at hindi nakabot sa kalwalatian ng Diyos. Amen? At sa Romans 6:23, doon muna tayo sa Romans 3:23, okay? Yung una, Romans 3:10, kaya nagkaroon ng kamatayan at nahiwalay yung kaluluwa. No?
yung spiritual natin ay namatay at nahiwalay ang kaluluwa, ang espiritu ng Diyos sa atin dahil sa kasalanan, dahil walang matuwid, wala kahit isa. Amen? Sa Romans 3:23, ang lahat ay hindi nakaabot, o 2:23, no? Ang lahat ay hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen? Kaya po nagkaroon ng kamatayan o paghiwalay ng kaluluwa o paghiwalay ng espiritu ng Diyos sa atin. Amen? Dahil sa kasalanan. Amen? Kaya kita nyo mga kapatid, kapag nananalangin kayo, parang useless ang iyong panalangin kasi mayroong nakaharang. Ano po ito? Yung kasalanan. Amen? Mayroon kayong nais gawin. Meron kayong nais na mangyari sa buhay nyo, pero hindi nyo nagagamit. Dahil po sa nakaharang, pader. Ano po yun? Yun yung kasalanan. Amen mga kapatid? So, naunawaan na natin ang unang kamatayan, ang kasalanan. Okay? Kaya nahiwala yung Espiritu sa atin ng Diyos. Okay, dahil sa kasalanan. Yan po ang unang kamatayan. Ang pangalawang kamatayan, ano naman po ito? Sabi dito, ikalawang kamatayan. Ito yung kamatayang pisikal ng katawan ng tao. Ito po ay nababasa natin sa aklat ng Romans 6:23. Ang sabi doon, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Amen? Ito po yung kamatayang pisikal. No? Kamatayang pisikal, yung namatay tayo, napunta tayo sa lupa. Binakon tayo sa lupa at hanggang sa naging abo tayo o naging alikabok. No? Ito yung kamatayang pisikal. Kaya mga kapatid, kung mananatili tayo sa kasalanan, no? Ito po maaaring mangyari sa atin. Kasalanan, pisikal. No? Sabi niya, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang walang kaya na kalulan Diyos sa buhay na walang hanggan. So, ano naman po itong ikatlong kamatayan? Ayan. Ano po yung ikatlong kamatayan, mga kapatid? Revelation 20, chapter 20, verse 13. O hahatulan tayo ayon sa ating mga gawang kasalanan. Ayan po sa Revelation, kung mababasa niyo yan. No? Ito yung walang hanggang kamatayan. Ito po yung paghatol sa atin doon sa langit. No? Kung tayo hindi sumusunod sa nais ng Diyos, kung hindi natin tinanggap ang ating Panginoon bilang tagapagligtas, ito po ang ating makakamit. Ang walang hanggang kamatayan. Ito po yung mga tao na hindi nakasulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. At sila ay itatapon doon sa dagatang apoy. Amen? Ito po yung pangatlong kamatayan. So, malinaw mga kapatid, kaya binanggit ng Panginoong ng Jesus, ang ibig sabihin ng Panginoong Jesus, na siya ang daan, siya ang buhay, at dahil sa Kanya ay hindi kayo makakapunta sa Ama kung hindi dahil sa Kanya. Kaya niya binanggit ito mga kapatid dahil dito sa tatlong kamatayan. So ang kailangan natin, malinaw, para makamit natin ang maluwalhating pag-asa, mga kapatid, ano malinaw? Ang pagtanggap sa ating Panginoong Jesus. Amen po? Amen. Ito, karagdagan mga kapatid, upang makamit natin ang maluwalhating pag-asa, sabi ng Acts 4:12, o sabi doon, kailangan talaga si Jesus Christ lang talaga. Ano sabi doon? Aklat at Gawa 4:12. Sabi doon, There is no other name given to mankind. Walang ibinigay sa silong ng langit, di ba? Na pangalan. Kundi ang pangalang Hesus Kristo lamang, siya lamang ang ibinigay sa silong ng langit. Amen? Sa 1 Timothy 2:5,
may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos. Si Kristo. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen? Oo. Sa Romans 10:19, chapter 10, verse 9 hanggang 10. Ano pong sabi doon? Kung ipahayag mo sa iyong bibig na si Jesus ang Panginoon at sumasampalataya ka sa iyong puso na siya'y binuhay na muli mula sa mga patay ay maliligtas ka sapagkat ang tao ay mananampalataya mula sa puso sa ikatutuwid at ginagawa ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Amen? Talampakan natin ang Panginoon. So kailangan talaga natin mga kapatid ang ating Panginoong Isus bilang tagapagligtas at upang makamit natin ang maluwalhating pag-asa. Amen? Amen. Ayan. At bilang pagpapatuloy mga kapatid, paano ba natin kikilalanin ang Panginoong Isus? Huh? Paano natin siya kikilalanin? Kailangan natin basahin ang Biblia. Amen po? Kailangan natin basahin ang Gospel ng ating Panginoon. Amen? Ano po ba yung apat na Gospel ng ating Panginoon? Apat. Apat lang po yan. Nasa New Testament. Ano po yun? Praise the Lord. Okay? Yes, Andy? Matthew? Matthew, Mark, Luke. Ayan. John. Matthew, Mark. Mark, Luke, John. Luke, John. at saka John. Amen. Diyan po natin makikilala ng gusto ang Panginoon. Amen? Kapag binasa po natin yung apat na gospel ng Panginoon yan. Sabi dito, sa apat na gospel ng Panginoon, una, sabi dito mga kapatid, sabi dito, sa una natin, sabi dito, ang aklat ng Mateo. Yan. Ano po yung sabi ng aklat ng Mateo? Sabi dito, ang aklat ng Mateo ay nagtuturo na si Jesus ang ipinangakong Mesiyas at hari na nagtatag ng kaharian ng Diyos. Binigyan din nito ang mga turo ni Jesus gaya ng sermon sa bundok at ang kanyang otoridad, mga himala, at ang kahalagahan ng pagsunod, pagpapakumbaba at pag-ibig sa Diyos. At kapwa, pinakikita rin dito ang pagtupad sa mga hula sa lumang tipan. Yan po yung ibig sabihin ng Matthew. Sa Marcos naman po mga kapatid, ang ibig sabihin ito, ang aklat ng Marcos ay nagtuturo na si Jesus ang anak ng Diyos at ang Mesiyas na naglingkod at nag-alay ng buhay, binibigyan din dito ang paglilingkod at pamumuno. Tunay na disipulo sa kabila ng kahinaan at pangangailangang pananampalataya sa mabuting balita, ipinakita rito si Jesus ang bilang isang taong may aksyon at kapangyarihan. Yan po yung itinuturo naman ng aklat ng Marcos. Ano naman po yung tinuturo ng aklat ng Lucas? Ang sabi po dito, ang aklat ng Lucas ay nagtuturo na si Jesus ang tagapagligtas ng lahat ng tao. Kabilang dito ang mga mahihirap, babae at mga dayuhan. Binigyan din dito ang pag-ibig ng Diyos, kahalagahan ng pananalangin at ang pangangailangang pagsisisi o magsisi. Pinakikita rin dito ang buhay ni Jesus mula sa kanyang kapanganakan hanggang sa muling pagkabuhay. Amen. Doon sa aklat po ng Lucas, mababasa po natin
na iniligtas ng tao yung mga kababaihan, no? Doon natin mababasa yung gustong batuin si yung nag-asala, no? Tapos kung sabi niya, kung sino sa inyo yung may kasalanan, siya yung unang bumato. So, sa aklat naman ng John, ito na, yung aklat ng John, dito naman natin mababasa yung kung paano na siya hinuli si Jesus Christ, no? At pinarusahan dahil sa ating mga kasalanan. Ang sabi dito, ang aklat ni Juan ay nagtuturo na si Jesucristo ang anak ng Diyos. At ang salita na nagkatawang tao, binigyan din ito ang pananampalataya para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang pag-ibig ng Diyos at ang pagtitiwala sa Kanya sa kabila ng pag-aalinlangan. Layunin itong ipakita ang pagka-Diyos ni Kristo, ang Kanyang misyon bilang tagapagligtas. Amen? Dito po sa apat na nabanggit ko mga kapatid, wala pong saysay ito lahat. Kahit mabasa natin to, kahit pa makabisado natin ito mga kapatid, wala pong saysay ito lahat. Kung hindi po natin isa sa puso. Amen? Upang makamit po natin ang tunay na gospel ng Panginoon, kailangan po isa puso po natin. Amen? Amen. Isa puso po natin, magpatuloy tayo sa Panginoon at huwag tayong padadala sa plano ng kalaban na tayo ay masira o sirain. Amen? Ang kaaway po ay nandyan lang. Nandyan lang po si Satanas. No? Para masira tayo, para ma-deceive niya tayo, binabasa niya ating isip kung saan tayo mahina, doon siya papasok. Amen? Kung tayo mahina sa mga bagay na material, doon siya papasok. Kung tayo mahina sa mga bagay na spiritual, doon siya papasok. Amen? Amen mga kapatid? Amen. So kailangan po natin mga kapatid mag-ingat upang makamit natin ang maluwalhating pag-asa. Amen? So, sa 2 tayo? Sa 2? Sa 3? Okay. Ayan. Sabi dito, knowing God and have relationship with Him to achieve glorious hope. Amen? Sabi dito mga kapatid, upang makamit natin ang maluwatang ating pag-asa, kilalanin natin ang Diyos at magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya upang makamit natin ang maluwatang ating pag-asa. Sabi niyan, basahin natin mga kapatid, no? Sabi niyan, kung kilala ninyo ako, kilala ninyo ang aking Ama. No? Sabi niyan, mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakikita. Sabi sa verse 8, sinabi sa kanya ni Felipe. Ayan, nagtanong. Kanina sino yung unang nagtanong? Si Tomas. Ayun, ito na, nagtanong naman si Felipe. Ayan. Panginoon, ipakita ninyo sa amin ang Ama at pasisiyahan na kami. Ayan. Ito sumagot si Jesus. Felipe, ang tagal unang kasama ninyo, hindi mo pa ba din ako kilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Sabi doon sa chapter 10, hindi ka ba naniniwalang ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko sa iyo ay hindi nanggagaling sa akin, kundi sa Ama na nananatili sa akin. Sabi sa verse 11, maniwala kayo sa akin na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung hindi man, maniwala kayo dahil sa mga gawa ko. Amen mga kapatid? So pinakikita rito mga kapatid, upang lumalim ang ating relasyon sa Kanya, maniwala tayo sa Panginoon. Amen? Huwag natin tularan si Felipe.
Ay, nandun. Felipe. Ayan. Alam ko, Hindi na nga namin pinagsin eh. Felipe. Okay. Yan. So, kanina nakita natin si Tomas may kulang sa kanya. Di ba? May kulang sa kanya. 3 years na siyang kasama niya si Jesus Christ. Pero may kulang pa rin sa kanya. Pagdating dito kay Felipe, ganun din, may kulang din. Men, at ito nga ang kulang. Ang tagal nyo na akong kasama, sabi ni Jesus Christ, tagal mo na akong kasama, hindi mo pa rin ako kilala. No? Ay nakakita sa akin, ay nakakita na sa Ama. Bakit hindi mo ako kilala? Bakit tayo nagtatanong kung sabi ni Jesus Christ? At pagdating doon sa huli, ito, bigyan natin ng day itong huli. Kung hindi man, maniwala kayo dahil sa mga ginawang ito. Kung ginawang ito, ano ba yung mga ginawa sa atin ng Panginoon? Amen? Ano ba yung mga ginawa ng Panginoon nung tinanggap natin siya sa buhay natin? No? Maraming ginawa siya sa ating buhay, di ba? Marami. Ako, patuturo ko sa inyo, nung hindi ko pa po kilala ang Panginoon, napakarami ko pong bisyo. Lahat po yata ng bisyo, napasok ko na. Lasinggero po ako, sigarilyo. Yung sigarilyo po, nakakatatlong rim ako niyan sa loob ng 1 linggo. Kaya pag ako sumasahod doon, automatic, bibili muna ako ng tatlong ring, ganyan po yun, tatlong ring. Ayan, tatlong ganyan ang bibilihin ko po, pang 1 linggo ko pong konsumo. Tapos ang katapat noon, 1 sakong bigas. Inuuna ko kayo sigarilyo. So, nung binago ako ng Panginoon, mga kapatid, nung nakilala ko ang Panginoon, eto na, naniwala ako dahil sa mga ginawa ng Panginoon sa akin. Amen? Nawala po yun. Sabi doon sa 2 Corinthians 5:17, ang sino man nakipagsa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Amen? Wala na yung dati. Siya ay bago na. Amen? Sabihin niyo sa katabi mo, kapatid, ikaw ay bago na. Hindi ko bago. Bagong pagod. Bagay damit o Si Kuya Rastel, bago. Amen? Bagong bagong tabas. Bagong buhay ka na. Amen? Bagong tabas. Yan. O din, bagong tabas. Sabi ko bago. Nakatalikod mo yun. So, ang kailangan po talaga natin mga kapatid, relationship sa Panginoon. Katulad nga po ng Bible study kanina, nabanggit ito, no? Walang makakapagligtas sa atin. Hindi po makakapagligtas itong PCFIM. Hindi po ito makakapagligtas. Hindi po ako makakapagligtas. Walang makakapagligtas. Ang makakapagligtas lang po ay ang relasyon natin sa Panginoong Jesus. Amen? Yung direct relation natin. Ang church, itong DCFIM, ginagamit lang po ito. Ginagamit po ito para tumibay, lumalim ang ating relasyon sa Diyos. Panapakan po natin ang Panginoon. Amen. So ngayon, conclusion na tayo. Wow, conclusion na. Okay, sabi dito, para lumalim ang ating relasyon sa Diyos, ang sabi po ng Joshua 1:8, ano po sabi niya? Ano po sabi? Pasabay-sabay po tayo. Ang aklat na ito, Ito, ng kautosan. Ay huwag maiwala sa iyong bibig, kundi pagbulay-bulayan araw at gabi. Nakaroon yung ilaw, Dads. Upang masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito, sapagkat magkagayoy iyong pagiginhawain ang iyong lakad. At kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. parang hindi ko narinig yung iba eh. Nakaroon Okay, yung ilaw. ulit, sabay-sabay. 1, 2, 3, lakas! Ang aklat na ito ng kautosan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiging hawain ang iyong lakad. At kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan.
Amen. Purihin ang Panginoon. So mga kapatid, sabi diyan sa verse na yan, no? Sabi diyan, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahiwalay sa iyong bibig. So ibig sabihin, parati nating basahin ang Bible. Amen? At ang sabi pa diyan, upang inyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Amen? Malinaw mga kapatid, kung hindi tayo magbabasa ng Bible, kung nakatutok tayo sa Facebook, sa TikTok, o kung ano-ano pa, mga kapatid, malinaw na hindi matutupad ang nakasulat dito sa aklat ng Bible. Hindi matutupad yan sa buhay natin. Amen? Amen. At para matupad ito mga kapatid, kinakailangan natin ay basahin siya. Amen? Paggulay-gulayan, araw at gabi. Okay mga kapatid? Upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng mga nakasulat dito. Amen. Sapagkat kung magkagayoy inyong pagiginawahin ang inyong lakad. Wow naman. Napakagandang promise ng Panginoon. Amen? Napakagandang promise. Yung unang yung unang mga binanggit ng Panginoon, puro command yun, utos sa atin. Amen? Mga utos sa atin. Basahin daw natin ang kautusan. Huwag mahiwalay sa ating bibig. Utos po ng Panginoon yan sa atin. At ito na yung promise, yung sa huli. Sapagkat kung magkagayoy giginhawahin o kung magkagayoy inyong pagiginhawahin ang inyong lakad. Ano po ba itong lakad? Ano po ba itong lakad? Yung loko ni Kuya Sandeo. Ito po ay ang ating buhay. Amen? Ang ating mga plano sa buhay. Amen? Giginhawa po yan. Amen. Okay? At kung gayoy magkagayoy, magtatanong ka ng mabuting pamakasan. Wow, napakagandang promise. So malinaw mga kapatid, upang makamit natin ang maluwalhating pag-asa, kailangan natin basahin ang Bible upang makamit natin ang mabuting pag-asa. Purihin po natin ang Panginoon, panapakan po natin ang Panginoon. Samahan niyo po ako sa may panalangin. Hallelujah. Muli Panginoon, maraming salamat po Panginoon sa oras na ito na ginamit mo po Panginoon. Nawa magulima sa kanilang puso ang inyong salita. Nawa Panginoon ay may bahagi din naman nila ito sa kanilang kasama sa trabaho, kanilang kaibigan, naging pamilya Panginoon, na nawa Panginoon ay lubos silang unawaan Panginoon ang maluwalhating buhay at makamit nila din ang maluwalhating buhay. Hallelujah. Maraming salamat po Panginoon sa banal na Espiritu, sa liwanag na nakita at pag-ibig na nakita namin kung paano mo pinahayag ang iyong salita sa araw dito. Salamat po sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu. Amen.